pag-amin ni Coach Chot Reyes sa isang interview na matagal na ngang nasa radar nila ang Harper Brothers simula pa noong nasa high school ang mga ito at inimbitahan nga nila ang mga players na ito na maglaro para sa Gilas. Kaya about kay number 2 pick Dylan Harper, way ba yung Gilas na, naging paraan ba yung Gilas para kunin siya nung mga yung high school? Diretso rin na sinagot ni Coach Chot Reyes ang tanong kung ano ang naging tugon ng magkapatid at ang sabi nga nila ay hindi sila maglalaro sa Gilas dahil parang alam na nila na makakapasok sila sa NBA. We've been trying to reach out to him, pati yung kuya niya from way back pa. Pero ayaw nila eh. So I think they were certain that they were going to make the NBA. Maliwanag na may ginagawa naman ng SBP at mga coaches natin, kaso nga lang talagang mas gugustuhin ng mga players na kagaya ng Harper Brothers na maglaro sa NBA at USA kumpara sa Gilas at no-brainer na nga yan para sa mga player na katulad nila kahit may dugong Pinoy pa sila dahil sa US sila lumaki gustong maglaro sa NBA at talagang mas pipiliin ang mas magandang oportunidad para sa kanilang karera sa basketball. Inamin rin ni Coach Chot Reyes na sa kalibre ng laro ni Dylan Harper ay magagamit siya ng Gilas at nasa kamay ni Coach Tim kung balak nilang kunin ito bilang naturalized player ng Gilas, pero kahit na naturalized player position ay nakikita natin na mahihirapan ng Gilas na makuha ang player na ito. Ang Gilas ngayon, sa tingin mo magiging swak siya sa team? Well, that's for Coach Tim to answer. That's not my call anymore, but a player like that, of course, we can use him. Nandyan pa naman si Jordan Clarkson na sa high level pa rin ang galawan at kasalukuyan pa rin na naglalaro sa liga ng NBA. Gilas na tayo at magsisimula na ang first Monday session nila bukas, sudyat na papasimula na ang kanilang ensayo at kay Soto asahan natin nakasali kagaya ng sinabi ni Coach Tim, pero hindi na muna sa hardcourt kung hindi ay sa sideline. Mag-oobserba sa kung ano na ang nangyayari sa Gilas para kapag naging competition ready na si Kai ay hindi na ito maninibago. Alam na niya ang kasalukuyang takbo ng mga plays at kabisado na rin niya yung mga adjustment dahil sa nakita na niya ito sa Gilas practice. Maging sa Jeddah, kasali si Kai sa Gilas team, siya ang magiging cheerleader ng mga healthy players natin. Kagaya nga ng nasabi ni Coach Tim, magiging handa ang Gilas sa paparating na FIBA Asia Cup. Sinimulan nila ang kanilang preparasyon para sa turneyong ito noong third window pa lamang ng qualifiers. Kay Soto, inaasahan na sa Nobyembre o Disyembre na nga siya makakapaglaro, saktong-sakto ito sa FIBA World Cup qualifiers. Kailangan ng isang 7-3 kaiju sa torneyong ito dahil na rin sa mahaba ang qualifiers at hindi ganon kalalim ang rotation ng mga bigs natin. Big backup sa Gilas sana itong si QMB kung maagang inilabas ang update na makakapaglaro ito bilang local player ng Gilas, pero yun nga hanggang sa ngayon hindi pa rin malinaw. Walang update mula sa FIBA at SBP kung ano na ang nangyari sa dokumento na ibinigay ni QMB sa FIBA na nagpapatunay na pwede itong maglaro bilang local player ng Gilas. Maganda ang laro ni QMB sa UAAP. Kampiyon sila dito at may experience na nga rin siya sa USNCAA Division 1. Kung sakali na naging maayos ang lahat, naka-recover si Kai at meron na ngang go signal si QMB mula sa FIBA ay magkakaroon tayo ng solid na rotation ng mga bigs sa FIBA World Cup. Hindi tayo nahuhuli sa laro sa loob ng paint kahit sino pa ang makaharap ng Gilas dito. Nasabi na nga rin ni Coach Tim na kung kompleto ang kanyang lineup na binuo nandyan si Kai naglalaro ay kaya nilang manalo kontra sa malalakas na team sa FIBA. Ito ang naging pahayag ni Coach Tim Cone na binakapan naman ng panalo nila kontra sa team ng Latvia at New Zealand. Maging si Ange Kouame, kapag nabigyan siya ng exemption na kapaglaro bilang local player ng Gilas ay aabot talaga ang Gilas sa top 20 ng FIBA rankings. Wala tayong problema sa wing position at guard position, punong-puno ng mga talented players ang position na ito ng mga local players. Marami tayong pagpipilian ng mga dekalidad na mga manlalaro.